Sakit sa ulong overflow. Paano nga ba solusyonan mga padreng? Kaya naman sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo kung paano natin susolusyonan yung ganyang problema. Ang una natin gagawin dyan mga padreng, syempre i-off na muna natin yung kanyang baso. Gumamit lang tayo ng flat screw para masikwat natin yung kanyang hose. So huwag tayong gagamit ng long nose kasi pwedeng masira yung kanyang hose. Tanggalin lang natin dalawang 10mm para matanggal natin yung carburetor dun sa kanyang air cleaner. Meron siyang screw para matanggal natin yung kanyang carburetor. So ang issue nito, sakit sa ulong overflow. So pag ganyan ang issue mga boss, ang gagawin lang natin dyan, buksan natin yung carburetor. May tatlong screw po yan. At sa loob niyan, tatargetin natin dyan yung kanyang float valve. Sa kanyang float valve mga padreng, yan ang kalimitang pinagmumulan kung bakit nag-overflow ang ating mga carburetor. Iba't ibang klaseng carburetor. So iisa lang yung function ng ating float valve. Siya yung nagko-control ng pagpasok ng gasolina. Once na nakalangan po yan, kahit na good pa yung ating float valve, so mag-overflow pa rin yan. So bali dalawa yan. Una, nakalangan ng dumi. Pangalawa, pudpud na yung pinaka float valve. So ang gawin lang natin, tanggalin na muna natin yung kanyang float valve. Tuktukin lang natin ganyan para matanggal natin yung pin. Mahila natin para ma-expose natin yung kanyang float valve. Makita natin yung kondisyon kung nakalangan lang ba o pudpud na yung kanyang float valve. Gumagamit lang ako ng pliers para mahugot natin yung pin. Tanggalin natin yung floater. Ito yung sinasabi kong float valve mga padreng. At sa kalagayan ng kanyang float valve mga padreng, so pudpud na yung dulo na yan, yung kulay black. So medyo malabo lang dito sa picture. So bukod dun sa pudpud na yan, dalawang kanyang issue. Yung isang issue, madumi yung loob ng carburetor. So pag madumi, kalimitan napupudpud. Mabilis siyang mapudpud dahil nga laging marumi yung air cleaner o di nagpapalit ng element. At malimit din na pinagmumulan ng maruming carburetor yung galing sa tangke. May filter yon dun sa fuel cap. So pag marumi na yan, diretso po yan dun sa ating carburetor. So nakakalangan nga yung float valve. So pag nakalangan, mag-overflow. In case naman malinis pero nag-overflow, automatic yan, may bewang na yung ating float valve. So yun ang pinapalitan natin mga padreng. So malimit na issue yan ng mga bawat carburetor. Ito, itong hawak ko sa kanan na yan. So yan ang float valve. So papalitan natin yung luma. So yung nasa kaliwa, siya yung luma. Mapapansin nyo may bewang na. Mura lang naman yan mga padreng, nagkakahalagang 80 to 100. So wag nyo nang panghinayangan. So pag nakita nyo may bewang, palitan nyo na agad yung kanyang float valve. Ngayon, pag napalitan nyo mga padreng, wag nyo ibabalik agad dun sa ating chassis. So dun sa makina yung ating carburetor. Dapat i-actual natin yan kung magtatagas pa ba yan o hindi. So ayan, napansin niyo napakadumi na yung kanyang takip nung kanyang carburetor. So yung pinakatakip na yan, diyan pumopondo yung gasolina para iangat niya yung floater, itulak yung float valve. So ibig sabihin, dahil nga nanatiling madumi yung kanyang carburetor, so mas malimit na mapudpud yung ating float valve. So ibalik na natin to, tapos i-actual natin, wag na muna natin ibabalik para mapatunayan natin na yung ating carburetor okay na ba o hindi. Malimit kasi mga padreng, may goma yan sa gitna. So pag binalik natin, so syempre magkakabit tayo ng mga tornilyo. Ngayon once na nag-leak po yan, panibagong baklasan na naman. Kaya napaka-importante na i-check na muna natin dun sa kanyang fuel cock. I-direct natin yan, i-check natin kung magli-leak yan. Sabi ni mama. Ilan ba sabi ni mama? At tingnan mo kung nag-overflow. Ang mga i-check natin yung padreng kung nag-overflow o may leak yung gasket sa gitna. I-check din natin kung may laman yung kanyang
pinaka pondo sa ilalim. Minsan kasi naglalak yung float valve, so wala pa lang pumapasok doon sa pinaka ilalim. So importante na buksan natin yung kanyang drain. So papakita ko sa inyo, pahawak na muna natin. Ito tumutulog eh. Check natin kung may laman. Check natin. Batas to. Ayan, may laman. Panis pa yata. Matas dito. Makapangit yung hose. At sa pagkakatong yung mga padreng, 100% wala ng tulo o overflow. Ang problema lang mga padreng, napansin ko rito, naglilik yung dito sa gasket. So kaya yung sinasabi ko, wag nyo munang ibabalik kaagad dun sa kanyang pwesto. So i-actual nyo muna. So ang gawin ko lang dito, bubuksan ko uli. So lalagyan na natin ng 3 banyan o pandikit para pag ibinalik natin muli yan, talagang di na siya maglilik. So linisin lang natin yung gilid, tapos lagyan natin ng eto, bago na rin yung kanyang pinaka goma o yung pinaka o-ring o packing, kung ano man yung tawag diyan. Ngayon lagyan natin ng ribbon para silyado siya. So kanina kaya di ko linagyan ng ribbon kasi pinalitan ko na siya ng bago, kaso medyo malalim na yung groove siguro. Yun ang dahilan kung bakit nagtulo. So ayan, linagyan kong pandikit, tapos babalik na natin, tapos i-actual uli natin kung tutulo pa rin yan. So napaka-importante na i-actual, makumpirma natin kung talagang walang tutulo, at pag nakumpirma natin, pwede na nating ibalik dun sa kanyang makina at siguradong mag-o-okay na yan. Mga padreng, kung nais nyo magpagawa at taga-Bataan lamang po kayo, pwede po kayong sumadya dito sa ating shop. Dito lamang yan sa Pulo, Hermosa, Bataan. At tabing tulay lang po ako mismo. So ayan, nakabit na natin, naibalik na natin. So testingin uli natin. At ayan na nga mga padreng, inactual na naman natin. Pero wala pa rin tumutulo. So sa gitna, linagyan natin ng sealant. Wala na rin tumutulo. Mukhang madali na natin mga padreng. Pero bago ang lahat, sabi ko nga sa inyo, i-check natin kung may laman dito sa kanyang drain. Minsan kasi naiiwan yung float valve, nakakalang-kala natin di nag-overflow, pero yun pala walang laman. At sa pagkakatong yung mga padreng, kumpirmado may laman na yung ating carburetor. So yan, ibalik ko na. So inon ko na rin. So napapansin nyo wala ng tulo. So papa-start natin kay bossing, tapos check natin kung may tulo yan. Ayun, wala na mga idol. Pinitin mo. Okay na, okay na. At sa pagkakatong yung mga padreng, nasolusyonan natin yung problema, walang tulo sa baba. So i-check natin yung kanyang hose dun sa kanyang carburetor kung may tagas. So sakit sa ulong overflow, sundan nyo lang yung video. Ito yung hose mga idol. Wala rin tulo. So ibig sabihin, nasolusyonan natin yung problema. So ayan, bali ang naging issue lang nito, overflow nga. Ngayon, ang sala rin talaga nyan, ito yung kanyang float valve. Ayan. So yan lang yung pinalitan natin. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.